Mga boss, dividing head. Minsan, tinatawag na index head. Alam niyo po ba na ang loob nito ay may worm gear at saka may worm shaft na ang layunin ng mechanism na iyon ay gumawa ng 40 ikot, 40 turns, 40 revolution para makakumpleto ng ikot ang chuck ng dividing head or chuck ng index head. Testingin natin mga boss. Naka-set up po yung chuck sa ating pangsentro. Alamin natin kung talagang merong 40 ikot para makumpleto yung ikot nito. Yun kasi ang design ng dividing head. Kinakailangan merong 40 ikot para makakumpletong ikot ang chuck ng dividing head. Doon sa nagtatanong, doon nakuha yung constant sa formula natin. Dahil meron tayong formula na number of turns equals 40 divided by number of teeth. Ayan. Doon po nanggaling yung 40. Sa design ng mechanism nito, na dapat sa 40 ikot, sa 40 turns, 40 revolution, dapat saka pa lang makakakumpleto ng isang complete revolution yung chuck ng dividing head natin. Testingin natin mga boss. Ayan, ito po yung starting point natin. Ayan. Yan ang starting point natin. Yan ang starting point natin. So, ihilahin ko na lang ito ng mabuti para hindi sumayad sa mga maraming holes. Yan, hinila ko mabuti. Bibilang na tayo ng turns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, isa na lang, 40. Ayan, umiksakto uli yung ating pangsentro sa marka natin na chalk. Ibig sabihin, tama po. Ang design ng mechanism natin na worm gear at saka worm shaft sa loob ng dividing head ay makabuo ng 40 ikot para makumpleto yung isang buong ikot dito sa chuck ng ating dividing head. Kaya doon po nakuha yung number of turns nito is equal to 40 divided by number of teeth. Ngayon, magbigay tayo ng example. Kung ang number of teeth natin ay 40, ilang turns ang gagawin natin para makapagtabas na tayo ng ipin? So, dahil 40 ang example natin, at ang formula natin ay number of turns equals 40 over number of teeth, which is 40 also. Kaya ang number of turns natin ay 1. So, laging gano'n, laging 1 na lang. 1 is, isang ipin na, tabasin mo na isang ipin. Tapos, isang turn ulit. 2, pangalawang ipin naman yung tatabasin. Tapos, 3, tatlong ipin. Ayan, hanggang sa makumpleto nyo yung 40 na turns, ibig sabihin, nakumpleto nyo na yung 40 teeth. Paano naman kung 20 teeth?
20 teeth, number of turns equals 40 divided by 20. So 40 divided by 20 is 2. Ibig sabihin, dalawang ikot, ganito pala yun. 1, 2. Yan, isang gawin mo na yung ipin na pang number 1 na ipin sa 20 teeth. Pagkatapos sa number 2 na ipin, 1, 2. Ayun, ganun po. Ngayon mga boss, comment down below kung ano yung number of teeth na gusto ninyo sa gears na example natin para magamit na natin ang butas ng mga index plate na yan. So, ibig sabihin, mamimili tayo sa butas na yan kung anong butas ang gagamitin natin dyan para ma-index natin ang ginagawa nating gear. Depende sa example ninyo mga boss. Kung anong example ninyo na number of teeth. Bigay kayo ng 3 example sa comment section mga boss. Number of teeth para kukwentahin natin kung ilang turns, kung ilang butas, at saka kung ilang butas pa yung bibilangin natin. Halimbawa, isang turn, pagkatapos 4 na butas. Ibig sabihin, isang turn na tapos 4 na butas. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, dito na siya babagsak. Pagkatapos, isang turn na naman, tapos 4 na butas ulit. 1, 2, 3, 4. Dito na siya babagsak. Ganon. Magagamit natin ang index plate na yan. Depende sa example na ibibigay ninyo. Yun lang po. Salamat. Bye!